Kita mo, kahit ayaw kong pumunta dyan, ayaw kong papuntahin dyan, officer natin, pupunta ako dyan, pagpupunta. Ganyan lang. Ako ganyan lang. Huwag niyo sasabihin, authority kayo ng Biblia. Hindi niyo naman alam ang nakasulat sa Biblia. Napaka-impertinente naman. Sabi ng Biblia, huwag ka magpapabayad. Nagpapabayad kayo, tapos kayo ba authority? Malaki naman kawalang yaan yung ginagawa na yung mga ganyan. Sabi ng Biblia, walang bayad. Di tapos nagpapabayad ka, tapos ikaw pa authority. Ano naman tatuhan? Ay, maala. Sige, pagkakalali po yan. Bukas sa lobby na Diyos, mga kuba. Nagabutang na tayo mo sabihin. Hindi na lang natin kung sino yung talagang mayabang. Diba? Yeah, ito ang hero sa akin. Nayabang ako. Nayabang ako. Nagyayabang ako. Pag sinabi ko, may prueba ako. Sila lang authority. Sila lang nagkumpay. Bakit binalasan nila? Asan yung First Corinthians? Asan yung First Ephesians? Kita mo, meron pa ako ililitaw bukas. Inalis din nila. Bayaran yan. Huwag kayong magbabayan. Hindi nyo masububuhan ito. Okay po mga kaibigan, sa oras na ito, gusto ko pong iparinig sa lahat po ng mga CFD o defensor ng Iglesia Katolika kung paano sinupalpal ni kapatid na Eli itong si Ray Intilla na isa sa mga defensor ng Iglesia Katolika, at ang kanilang pag-uusapan dito mga kaibigan ay tungkol po doon sa ipinagmamalaki ng mga defensor ng Iglesia Katolika yung tradisyon. Nasabi nila, ito po ay suportado sa Biblia ang mga ginagawa nilang tradisyon. Pero makikita po natin dito kung paano supalpalan ni kapatid na Eli itong defensor na ito. Ito ay, alam ko, hindi po tatanggapin ito ng mga defensor ng Iglesia Katolika. Pero gusto ko lamang pong i-share ito para sa mga naghahanap ng katotohanan sa banal na kasulatan. Sinasang-ayunan ba ng Biblia yung ginagawa ng mga Katoliko na tradisyon? Ito na po mga kaibigan. At sa mga discussion of visionados, oras con todas para las manos. Yan po ay atin namang ipagpapatuloy itong ating palatuntunan ang dating daan. At kagaya po ng inaasahan kagabi, nagkaroon po ng nabitin na pag-uusap sa pagitan ni Brother Eli Soriano at ng isang representative ng Katoliko, si Ginoong Ray Intilla, isang profesor ng De La Salle, Bacolod City. Siya ay nagsadya siya rito upang nag-propose siya ng isang pag-uusap. Pero sa pag-uusap po namin kanina, mayroong parang pagbabago lamang po. At Brother Eli, nandito po yung kanyang proposisyon na ibig daw niyang patunayan. At kaya pala, advisory po natin galing kay Brother Mel, yung pong legal at spiritual ay nagbibigay ng daan si Atty. Rosal na bukas na lamang daw po upang mas medyo mahaba-haba maging pag-uusap ni Brother Eli at na ating panauhin sa niyong ito. Salamat kay Atty. Rosal sa pagpapagamit niya ng kanyang oras, ng kanyang segment na legal at spiritual. Kaya yung pong sumusubaybay pa rin kay Atty. Rosal, bukas yun na po mapapanood ang kanyang legal at spiritual. Samantala, dawa na po agad natin ang proposisyon na inilalahad ng ating bisita rito. Siguro mas maganda kung ipakita po natin ito sa screen. Meron na ba tayong nasa naura na ito? Nakalagay po dito, Brother Eli, at ganyan din naman sa ating mga kababayan. Resolve that the sources of authority for salvation are the Bible, Apostolic tradition, and the Catholic Roman Church according to the Bible. Ray V. Intilla, Roman Catholic Affirmative. Ulit po natin, resolve that the sources of authority for salvation are the Bible, Apostolic tradition, and the Catholic Roman Church according to the Bible. Ganda to. At Ray Intilla, affirmative. At therefore, si Brother Eli po ay lalabas na sa negative side. Sa ilang minuto yan? Yun nga po ang itatanong po sana namin sa inyo. Dahil dapat pinag-usapan nyo. Opo, sana ang
ang proposisyon ng Pang-listing, kung ano pa natin pag-uusapan. Opo, sabi po niya, mga 5, sabi ko, makakapusin po tayo, mag-10 minutes po tayo. Kaya lang, ang hindi po namin napagkasunduan ay ayaw po niya ng cross-examination. Dapat may Yun nga po, ay sabi niya, yun daw. Hindi po kasi pwede ka ako na malaman natin ang kredibilidad ng sinasabi ng isang tao, hindi tayo cross. Yun to. At siguro po, nandiyan si Brother Ray. Brother Ray, nandiyan po si Brother Ray. Good evening, Brother Eli. Tulad ng... Sayang, no? Sana may cross-examination. Pero alam nyo, napansin ko sa mga CFD, mga kaibigan, ayaw talaga nila ng cross-examination kasi alam nila na mabibitin po sila sa pagsagot sa mga pinapangaral nila, no? Kaya ito, walang cross-examination na yun po sana naman ang napakaganda, no? Usapan natin kagabi, sabi ko, I come here for a friendly dialogue, hindi yung debate. Kasi last time nakita ko, last time I have seen your email, you even called it a debate according to one of your emails. Ginagawa ko yun. I'm very sorry. I do not know na ganun pala ikaw kadaling magbago. I-email mo ko tapos sababuhin mo. Baka ngayon ganun din ang gawin mo sa akin. Hindi. Sa bante, no? Sige. Ilagay mo sa screen, parang yung kanina, Brother Joseph, ilagay mo sa screen on the bottom of the screen, yung parang doon sa kanina yung sa biblically speaking, na ilagay mo yung kanyang tema, yung theme. Opo. Ito. Ibigay natin po. Sige, ang ibig mo sabihin, wala tayong cross-examination. Wala po, bali. Dahil sabi niya, mag-walk out na siya. Sabi ko naman, sige, wala po tayong magagawa. In fact, sige, para siya mag-walk out, I agree. Ano? 10 minutes sa kanya, 10 minutes sa akin, 10 minutes sa kanya, 10 minutes ulit sa akin. ayan. At siguro po, Brother Eli, total, yung napito na Wala natin. umpisa na po natin. Yung hindi affirmative, nag-umpisa na siya. Okay. Sige po, at ngayon po ay oras. Sige, pahingi tayo ng oras. Ngayon po ay, ano dyan, Brother Joseph? 11:20. Matatapos po si Ginoong Yentila ng 11:50. Ay, 11:30. Sige po. Pwede na po kayo mag-umpisa. Itong doktrina na pinahinigan natin ay doktrina na itong Biblia ay this Bible cannot stand alone without the backing of apostolic tradition and the church the churches in this world. During the 16th century, Martin Luther proposed that there should only be the Bible as the source of authority. Nireject yung authority ng Iglesia Katolika at nireject na yung authority ng apostolic tradition. Pero nung kagabi mo sa pagmini Gabelo, kung ko sa kanya yung authority nitong sulat ni St. Paul sa 2 Thessalonians 2:15. Sinasabi dito, therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught either by an oral statement or by a letter of ours. So St. Paul is concluding his chapter here, or ang kanyang sulat dito, pinabiligan niya yung mga taga-Thessalonica na they should stand firm. They should hold fast to the traditions. Itong tradition, nilinaw niya that this is an oral tradition and this is a written tradition. Itong Biblia ay written tradition. Yung oral tradition ay tinatawag na apostolic tradition. That's why the Catholic Church always believes and always proclaims that the Bible alone could not stand. What happened to the Protestant churches was that because they believe in the Bible alone as the sole doctrine, they interpreted the Bible individually. So the result was that they have more than 28,000 churches and denominations
which is contrary to the teaching of Jesus Christ, because Jesus Christ has established only one church. So first, Timothy chapter 3 verse 15, sabi ni St. Paul sa kay Timothy, but if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God. So, singular lang ito. Which is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth. So, hindi ang Bible ang pillar and foundation of truth, kundi ang Iglesia. That's why the Catholic Church compiled the Bible, and the church exercises a living magisterium or teaching authority in relation to the apostolic tradition. Ito ang proof, brothers and sisters, na apostolic tradition ay importante. Paano nagkaroon ng 27 books in the New Testament? Ano ang basehan dito? Kasi wala kang mababasa dito sa Biblia na there are 27 and only 27 books in the New Testament. Yung nagbinasihan sa apostolic tradition. Hindi tradition ng mga tao na tumutuntay sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi sa Matthew chapter 15 verse 3, sa Colossians 2 verse 8, at sa Mark 7:9. Kundi, this is apostolic tradition. And the church proclaimed that there are 27 and only 27 books in the New Testament. So why do Protestants follow this? They follow this because they have no way of knowing which is the which are the inspired books that only the Catholic Church proclaim this. Even si Martin Luther na ama ng mga Protestante, ano yung sabi, na without the Catholics, we have no Bible. So, ang punto ko dito, brothers and sisters, ay nabasa natin sa Biblia na ang sources of authority, 2 Thessalonians 2:15, oral tradition and written tradition, which is the Bible, and thirdly, the church, which is the pillar and the ground of truth. Example in Acts chapter 15. You cannot find in the Bible stating that circumcision is not anymore part of salvation. But it was Peter in chapter 15, verse 7, to solve the problem by saying, verse 7, after much debate had taken place, Peter got up and said to them, my brothers, you are well aware that from early days God made a choice among you that through my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe. Kaya, in verse 12, isasabi dito, the whole assembly fell silent pagkatapos niyan. So decided that there shall be no more salvific effect of circumcision. It was the teaching authority of the church exercised by Saint Peter. So, apostolic tradition, the written scriptures, and then the church. Dito naman sa Matthew chapter 18, verse 17, 15 to 17, sabi dito, if your brother commits a sin, tell him. If he does not listen to you, bring forth the witnesses. If he does not listen to the two or three witnesses, tell it to the church. If he does not listen to the church, then treat him as a pagan or a tax collector. What is the meaning of this? That the church is the final authority when it comes to interpretation. Hindi yung individual ng tao, kundi church. Anong church ito? This is the Catholic Church. Tinatawag sa pangalan na Iglesia ni Cristo, Romans chapter 16, verse 16. Pero, yung iglesia na yan ay sa Roma. Ano ang iglesia na sa Roma? That is the Catholic Church. So, Saint John
writer ng Revelation was buried in Ephesus. What is the place wherein St. John is buried now? That is the place of the Catholic Church. Si Peter, St. Peter, who is the writer of the two letters here in the New Testament, was buried in Rome. That's why, where is that place now? That is the Basilica of St. Peter in Rome. Therefore, the apostles were Catholic. So sabihin mo, you want to read from the Bible, the word Catholic. But let me read to you a brief translation of the Bible. Kasi ang Bible kasi, original language niya hindi Filipino, hindi Tagalog, hindi naman Espanyol. Ang original version niya ay Greek. From Luke chapter 4, verse 14. Tayong popes trisen o Yesus en perdonane o lumatos en Galilean. Kay Teme is lete Tatsulos to, narinig niyo mga kapatid, Tatsulos tes Kiri Guru Eri Auto. Ang translation niya ay ganito. And Jesus returned in the power of the Spirit into the Galilee and reported and went out to the whole surrounding region about him. So the word Catholicos, or in other words, Catholicos, can be inferred from that statement. Sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20, sinasabi ni Jesus Christ, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teach them to observe everything that I have commanded you, and lo, I will be with you until the end of the world. So, everything, all teachings would refer to the universality of the church. Last 1 minute. Ito ang katunayan sa history. No? Ang Anglican Church was founded in 1534, Assemblies of God founded in 1914, Iglesia ni Cristo 1914, Baptist Church founded by John Smith in 1609, even the Church of God by Brother Nicolas Perez was founded in 1925. Ay itong ang dating daan was founded in 1975. No? So may kabuluhan ko dyan si Ibita Bulan at si kapatid ng Eli Soriano. But the fact is, historically speaking, nalaman natin na this ang dating daan ay nagsimula after 1975. Ang simula sa founder ng Church of God na si Nicolas Perez. In other words, let me conclude this, the Bible. Okay. So ayan po, ano? Maganda, no? Maganda yung paliwanag niya pag aangkin talaga ito, no? Sila daw yung may authority dahil alam na natin, mga kaibigan, yung pag-aangkin ng mga Iglesia Katolika na sila daw ay karugtong ng ating Panginoong Jesucristo, kaya yung mga ginagawa nila, payag ang Diyos doon. Pero paano ito supalpalan? Paano ito gibain ng ating kapatid na Eli? Yan ang tanong. So para malaman natin, di ituloy natin, no? Tapos na po ang 30 minutes na unang tundig ni Brother Ray. 10 minutes. 10 minutes na unang tundig ni Brother Ray. At ngayon po naman ay siyempre, si Brother Eli naman sa kanyang first stand sa negative side. Ang paksa po natin o nawala. Ang paksa natin pinag-uusapan po ang pinagagalingan daw po ng mga otoridad ng kaligtasan ay ang Biblia, ang mga apostolic tradition at ang Katoliko o Iglesia Katolika ayon sa Biblia. Yan po ang paksa na inilahad ni Ginoong Ray tila isang defensor Katoliko. Sa pagkakataon po ito, si Brother Eli po. Alam niyo mga kababayan, I'm sorry na ang isang profesor sa isang ginagalang na pamantasan
ay marinig ko nagsasalita ng hindi niya naiintindihan. No? Una-una, sinabi niya na ang kanyang tema, resolve that the authority for salvation is ba't ba inaalis yung ating dyan? For salvation are the Bible, apostolic tradition, and the Catholic Church according to the Bible. Now, let us see if this proposition is true according to the Bible. Unang-una yung sinabi niya na the Bible cannot stand alone without the backing of traditions. Let us hear from the Bible inasmuch as our theme is according to the Bible. And according to the Bible, in Isaiah 34, verse 16, it says, seek ye out of the book of the Lord, and read. No one of these shall fail, none shall want her mate. See? How could a person like this professor that we are speaking to can say that the Bible cannot stand alone without the backing of traditions, when the book of the Lord says that no one of these shall fail, none shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. That is the assurance that God is giving us. Ang Biblia raw hindi makakatayong mag-isa. Maliban na lang na i-back up ng apostolic tradition at saka ng Catholic Church. Yan po ay malaking kasinungalingan. Ang Biblia po ay kumpleto. Kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusap sa kaligtasan. Ang katunayan, hindi po sinabi ni Pablo rito na ang pag-asa natin ay nasa Catholic Church or nasa ano pa mang ibang tradisyon. Kundi ang sabi ni St. Paul dito sa 15:4 of the book of Romans, ganito po nakasulat. Sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una, nasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. The comfort of the scriptures we might have hope according to the Bible. Therefore, our hope for salvation lies solely in the scriptures. Wala sinasabi si Pablo na the Bible cannot stand alone. Yung ginagamit niyang verse sa 2:15 of the book of 2 Thessalonians ay hindi niya naiintindihan. Pakinggan niyo, babasahin natin ang 2 Thessalonians 2:15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or oral speaking, or our epistle. Meaning, yung sinasabi niyang written tradition and oral tradition, hindi po hindi po ang ibig sabihin yan mayroong nakaligtaang isulat sa Biblia. Sinabi yan ni St. Paul nung hindi pa na isusulat lahat ng mga sulat sa Biblia. Kaya meron pa noong by word or our epistle, because they are preaching the word orally during the time of the apostles. But there was an appointed time that these preachings or these traditions must be written. That's why, according to John himself, in 1 John chapter 1, isinulat nila ang mga aral na ito na walang kulang at walang labis. Sinasabi po yan dito sa 1 John chapter 1 verses 3 and 4. Yung aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. O tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Therefore, ang kalubusan ng kagalakan o kaligtasan ay nasa sulat na. Isinulat na nga nila eh. Ang katunayan, sabi po ni San Lucas, pakinggan nyo, sa Lucas 1:1, ganito ang ating mababasa. Dito ba, meron pang hindi nakasulat? 1:1. Yamang marami ang nagpipilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay
na naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita at mga ministro ng salita, ay minagaling ko namang pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Ayan. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus. Meaning, it was Luke who was instrumental in writing every detail of the history of Christianity during the time of Christ and the tenets and the doctrines that goes with it. Ngayon, yung sinasabi ni Mr. Yung ating kapatid yan, ang church daw, o ang apostol daw ang nagbaback up ng Bible. Kasi daw, nung magkaroon ng pagtatalo ng mga brothers and sisters sa Jerusalem, si Peter daw ang nagdesisyon kaya nawala yung pagtatalo. Sinabi, ang hirap dito sa walang cross-examination. You cannot just cross-examine him and see how credible is the things that he have said. Ito na yun, sabi niya si Peter daw ito. Hindi po ang nag-resolve dito si Peter. It was St. James that resolved this controversy between the brethren in Jerusalem. Yung chapter 15 of the book of Acts. Ang sabi ko rito sa ganito. Ito po ang sabi. Dahil dito, ito po, ang sabi ng Biblia, at nang matapos na silang magsitahimik ay sumagot si Santiago, sa 15:13 po yan. Sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sa verse 19, dahil dito ang hatol ko, huwag nating gambalain niya sa mga hintil ay nagdadalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila magsilayo sa ikahawa sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binigti at sa dugo. So therefore, the one who solved the controversy that the first century Christians are trying to resolve is not Peter, but it was James. Sabi kanina nito ating kausap, si San Pedro raw nag-resolve nito. Kaya para niya ng patunayan na hindi raw kumpleto ang Biblia. Ang kailangan daw ay ang tradisyon, pero hindi niya alam yung the resolving factor. Isinulat din yung ganda uli. Dito rin sa Book of Acts, sa chapter 21, sinabi yan ni St. Luke, sabi niya, ngunit tungkol sa mga hintil, si St. Luke po ang nagsulat nito, na sinasabi naman ito ni Santiago Apostol sa 21:25. Ngunit tungkol sa mga hintil nagsisampalatay, sinulatan namin na pinapayuang sila magsiilag sa mga inihain sa Diyos-Diyosan, sa dugo, sa dumikit, sa pakikapit. Di na kailangan yung magtutuli pa o circumcision. Ang nag-decide nito, finally, is the Apostle James. Hindi po si Apostle Peter. Tingnan mo, paano ka ngayon magtuturo ng theology niyan? Hindi mo alam ng Biblia mo. And how can you claim authority over the Bible na mismo yung binabasa mo nga, hindi mo naiintindihan, kapatid ko, kawa-awa naman ang maniniwala sa'yo. You have to read your Bible. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, yung sabi niya, you cannot find that circumcision is not a requirement of salvation, sabi niya. It was Peter who decided that circumcision has no salvific effect. Ito sinabi niya. Mali po yun. It was not Peter. It was the Apostle James. Ngayon, ang final authority raw sa interpretation was the apostles, and that is Peter, according to him. And in fact, Peter was buried in Rome. Where in the world, or what document can you see, or in the Bible itself, that Peter was buried in Rome? He was an apostle to the Israelites. Why should he be buried in Rome? When Rome is not his place of destination. Yan ang mahirap sa walang cross-examination, kapatid na Josel. Kaya, may 10 minuto ako. Last 1 minute po, Brother Eli. Ngayon, paano raw
nagkaroon ng 27 books ang New Testament. Sabi niya, ito raw is because of the Catholic Church. Sabi ko nga sa kanya kagabi, hindi naman 27 books ang New Testament eh. I know of other 3. Pinasa ko na sa kanya ang batayan kagabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9. Before this letter to the 1 Corinthians, according to the Catholic Church, this is the 1 Corinthians. They are wrong because there was a previous epistle that was written to the Corinthians before he wrote this present epistle. If you are going to read 1 Corinthians chapter 5 verse 9, sa English, ay ganito nakasulat, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. There was a written epistle before this another epistle was written by Paul. Therefore, if you are the authority in compiling the Bible, where did you put 1 Corinthians? Really, this is 2 Corinthians. And the 1 Corinthians was the one written by Paul previous to this 1 Corinthians, as the Catholics claim. If you are claiming authority over the compilation of the Bible, where did you place that first book of Paul? Are you... Am I true? Hinakalabit na ako. Sige, mamaya na lang ulit. Bye-bye. Ayan. So napatunayan po ng ating kapatid na Eli na ang Biblia ay kompleto na. Hindi na dapat kailangan pang magdagdag o meron pang kulang. Ayon sa kanyang mga binasang talata sa Biblia, ay nakita natin na buo na po ang Biblia. Pero itong mga iglesia Katolika kasi mga kaibigan, ayon din sa mga defensor, pwede daw magdagdag basta galing sa Santo Papa nila, mga kaibigan. Kasi meron daw mga hindi nakasulat pa sa Biblia na kailangan malaman ng tao, kaya sila gumawa ng napakaraming mga tad na aral na wala sa Biblia. Kasi pwede daw dahil kulang ang Biblia, sabi nila, no? Pero nakita natin ayon po sa tindig ng ating kapatid Nelly na ang Biblia po ay buo na. Naisulat na, siniyasat na maigi ni Dr. Lucas. At isinulat na lahat, mga kaibigan. Kung kaligtasan ang kailangan mo, nandyan na lahat sa Biblia. Wala ka nang dapat kailangan pa sa labas ng Biblia. Gaya ng sinasabi ng mga Katoliko. So, nakatikim tuloy itong si Professor Ray Intilla. So, ano naman po kaya ang kanyang ipanangga doon po sa ginamit ng ating kapatid na Eli? Ayan, at yun po ang kabuuan ng 10 minutong unang tindig ni Brother Eli sa proposyong nakalatag sa ating pakikinig at panonood sa gabing ito. Patutunayan ni Ginoong Ray Intilla na ang Iglesia Katolika, ang Biblia at mga Katolikong tradisyon ang otoridad ng kaligtasan ayon sa Biblia para sa mga nakikinig naman po sa atin sa mga remote areas. At ngayon po sa ikalawang pagtayo, ibinabalik po naman natin sa inyo si Brother Ray Intilla, isang Katoliko na defensor. Brother Ray? Thank you sa peaceful nating dialogue, Brother Eli. I have seen the debate before with Mr. Castillo, so sigawan yun, so I don't like it. So, peaceful yan. Concerning the verses that you pointed out, gusto ko rin ibigay yung aking pangangulugan at sa interpretation ng source na aking pinanindigan. Sa Isaiah 34:16, it's sinasabi dito, look in the book of the Lord and read. No one of these shall be lacking, for the mouth of the Lord has ordered it, and his spirit shall gather them there. You are saying that this book is complete, so there was no need for tradition and also magisterium. Look, ito ang sinasabi dito sa Isaiah, book. Ano itong book na ito? This is the Old Testament. Kung sasabihin mo walang tradisyon yan, kung tatanungin ka, wala naman tayong cross-examination dito, so mas maigi. Yun ang problema. Paano naisulat ni Moses yung mga aklat kung walang tradisyon yun? Yun. Si Abraham, ipinanganak niya si
si Abraham, pinanganak niya si Isaac. Si Isaac, pinanganak niya si Jacob. Pero hindi sila nisulat. Paano nalaman ni Moses yung life nila? That is through tradition. Even the Jews depend also on the oral tradition. Tinatawag nila na halakha, haggadah, sa Talmud. So naniniwala sila ng oral tradition. The Jews themselves who own the Old Testament. So, hindi naman sabi na the Old Testament people depended on the Bible alone or the Old Testament alone. Hindi sila Secondly, hindi naman sabi na walang magisterium doon, walang teaching authority, tapos Bible lang ang ginasihan doon. Moses was the authority there. He was acting just like the first pope. He was the one who promulgated the law through the command of God. So, tatlong bagay doon. The book, si Moses as the teaching authority, tapos yung tradition na nalaman ni Moses. Tapos saan nakuha nito mga writer ng Bible yung, halimbawa, itong 1 Kings, 2 Kings, history yan. Ano nila nakuha yan? Through tradition also. Pero yung mga tao sa Israel, hindi sila nagbabasa na maraming hindi nagbabasa. So, they knew the word of God through the teaching of the rabbis. So, tatlong bagay ang nilagay natin dyan. Tradition, then the book, then the teaching authority. Now, sa Romans 15:4 na sinabi ni Brother Eli, sinabi dito, "For whatever was written previously was written for our instruction, that by endurance and by the encouragement of the scriptures, we might have hope." Sinasabi ni Brother Eli na sufficient na yung Bible. If that is your argument, then the Old Testament is sufficient. Tingnan mo yung grammar dito. Whatever was written previously. Past tense yun eh. Kung sabihin mo whatever was written previously, sufficient na yun. Sufficient na yung Old Testament. Because St. Paul was not referring to the New Testament Bible. The same way that 2 Timothy 3:16, it says, "All scripture is inspired by God and is profitable for teaching, reproof, and for correction." That verse there does not refer to the sufficiency of the scripture, but it refers to the inspiration of the scripture. So hindi pwede Bible alone. Because if you read 2 Timothy 3:15, sinasabi ni St. Paul sa Timothy, the scripture which you have learned from your childhood. Ano yung scripture na yun? It's not the New Testament, it is the Old Testament. So kinaklaro natin mga kapatid, mga kaibigan, na itong Bible alone can stand. There is no verse in the Bible that says Bible alone. Kaya si Martin Luther, na nag-umpisa niya, sabi niya, sola scriptura, Bible alone, wala na yung church, wala yung apostolic tradition. Mali siya, kaya kinundin siya ng Council of Trent eh. Walang basihan dyan. There is no verse in the Bible that says Bible alone. Sabihin mo, magtatanong ka kay Elisariano, Biblia ang sagot. Yung principle niyan, nagsasabi niya ng principle na Bible alone, and that began with the 16th century with Martin Luther. I am sad to say that that is not a divine command, that is not an apostolic tradition, that is a human tradition that falls on the verses Matthew chapter 15 verse 3 and Mark chapter 7 verse 9. Yung sinasabi naman ni Brother Eli sa 2 Thessalonians 2:15 na tradition daw nung hindi pa isinulat. Nung isinulat na, nag-stop na yung tradition, there is no proof na galing sa Bible na yung tradition nag-stop. Kasi yung handing on of the faith is tradition. Paano ipinasa ni St. Paul sa kay Timothy ang tradition? 2 Timothy 2, chapter 2, verse 2. Sinasabi niya, "And what you have heard from me," yung narinig mo sa akin, that is a passing on of tradition. From many witnesses, in trust of faithful people, hindi sinabi doon, isulat mo, tapos ibigay mo sa kanila. Pag-produce ko ng Gideon's Bible, tapos pamimigay mo. Wala yan sa isip ni St. Paul. Why? Because the first century Christians were not like us. They have no books like this. It was actually a preaching church. Kaya sinasabi,
Kaya sinasabi, yung Word of God, hindi lang nakabase sa written gospel or written Bible, written scripture. Yung Word of God ay pinitrace yun sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Sinasabi ni Jesus Christ, go and make disciples of all nations. Hindi sinasabi, isusulat yun tapos bigay sa kanila. Mark 16:16 also, 15-16, preach the gospel to the creatures. That's why, sinasabi natin, itong act of preaching na ito, this is the handing on of the apostolic tradition. Ang gusto natin ay wala sa Biblia ang scripture, ang Bible alone. What is found in the Bible is the Bible, the apostolic tradition, and the church or the magisterium, the authority that proclaims that this is the word of God. Okay, tayo isa. Yan po ang kabuhayan. So ayan po mga kaibigan, kaya pala itong mga Iglesia Katolika, ang pagkaunawa nila doon po sa Mateo 18 na yung pagtali at pagkalag na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristong authority sa mga apostol, para sa kanila ay utos at pagbabawal. Kaya pala ipagbabawal at ipapahintulot ang inilagay nila para pala sila makadagdag ng kautusan. Dahil naniniwala sila na meron pang hindi naisulat at kulang pa ang Biblia para sa kaligtasan. Kaya pala sila gumawa ng napakaraming mga tradisyon, napakaraming mga dagdag sa kanilang itinuro. Mali po mga kaibigan. Bakit po mali? Tignan natin kung paano po ito gibain at supalpalan ni kapatid na Eli. Ang final stand ni Ginoong Ray, tila nagamali siya ng dahil nire-raise siya mga tanong, ayaw mo niya po ng cross-examination. Kaya ina-explica po natin, ayaw niya, ngayon nagtatanong siya. Isa pa, ito lang po natin sanang maipaalam sa ating mga kababayan, baka kasi gayahin kapatid na Josel, ay dapat sana ay kahit paano may share sa bayan si Ginoong Entila. Pero galing sa Bacolod City siya, wala daw siya dalang pambayad, kaya pinayagan na rin ni Brother Eli. Pero hindi naman po pwedeng maging ganito, baka kahit sino na lang pupunta rito, baga mo ng debate libre, para lang po konsiderasyon binigay natin kay Brother Ray, galing sa kasi ng Bacolod City, kapatid na Josel. Pero ang yaman ng Katoliko, hindi siya nakapagdala. Final stand, Brother Ray. Alam mo, nagtanong siya kanina kung paano rin naisulat ni Moses yung Old Testament kung walang provision. Ibig sabihin, si Moses, nagsulat ng Old Testament, ang kanyang books of the Old Testament, natinig-tinig sa tradisyon. Nagkakamali siya, kapatid na Dani. Yun ang hindi ang Biblia. Dahil, nag-reaction ang hindi mo nagsasalita ka against the Bible. Hindi mo, sa kinuha ni Moses sa tradisyon. Kung tayo susunod ni Moses sa tradisyon, sino ang magsasabi kay Moses? Ang lalangin ng Diyos ang lupa, wala sang anyo at walang laman. Sino tao magsasabi sa'yo sa tradisyon? Anong katangahan na sinasabi mo na yan? Nagsa tradisyon ng galing yung sinulat ni Moses. Wala naman tao pa nun, sino magtatradisyon kay Moses noon? Para sabihin niya, nung umpisa, walang liwanag, wala pang ang kadiliman. Babasahin nga natin yung ulo lang ni Moses na sinulat ni Moses. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang laman at walang anyo. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Para sa kanya pala, kaya nalaman ni Moses yan sa tradisyon. Kapag nalaman ni Moses sa tradisyon, wala pang tao nun. Ikaw ba yung wala sa sarili o naiibang ka ba kapatid na Entila? Ngayon, sasabihin ko sa'yo, kung bakit naisulat ni Moses yan, hindi sa tradisyon sinulat ni Moses yan. Pakilagay sa screen. Ang bilang, Kapitulo 12, ito ang sabi ng Diyos sa kay Miriam at kay Aaron. Ito. Ang sabi niya ganito, sa 12 at 6, at kaniyang sinabi, dingginin niyo ngayon ang aking salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain, nakakausapin ko siya sa panaginip. Sa aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa
kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Kita mo na, didiretro mula sa Diyos yan, hindi tradisyon yan, dinikta ng Diyos kaya message yan. Kanyang sasabihin, naku naman kagatid na yung tila yata ikaw, wala sa sarili. Sabi mo na, paano naging tradisyon? Kanino kukunin yung message, yung account of creation, kung yan ay tradisyon? Palagay ko, kapatid na yung tila, ikaw wala sa sarili dyan sa sinasabi mo na yan. Ngayon, yung sinabi mo kanina, no? Sabi ni Martin Luther, without the Catholic Church, we have no Bible. Saan libro yun? Saan mo nabasa yun? Ganun ba ka-faithful si Martin Luther sa Catholic Church? O siya nga ang unang-unang lumaban sa Catholic Church, kaya niya siya itiniwalag dahil naniniwala siya sa Bible, hindi sa tradisyon. Ikaw ang sabi, hindi siya naniniwala sa tradisyon at saka sa Catholic Church, kaya nga itiniwalag niya siya. Ngayon, ano ibig kong ipunto rito? I'm very sorry that this discussion ay walang cross-examination kasi I have to ask to cross our friend here. Kaya lang wala tayong panahon para siya i-cross sa kanyang mga pinagsasabi. Ang final authority raw sa interpretation ay si Peter. Ang ginamit ng batayan, yung 15:15 ng Matthew. Pakilagay nga yung 15:15 ng Matthew sa screen, mga kapatid. Ang sabi, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Sa 16, sinabi niya, kayo baga naman wala pa rin pag-iisip. 17, hindi pa ba ganun yun nalalaman na ang ano mo pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Ito yung sinasabi niya kaninang talata. No? Ngayon, kung sagkamali man siya, meron siya sinabi na, pagka nagkasala ang kapatid mo, isumbong mo siya punta mo siya. Pag hindi siya nakumbinsi, ay isumbong mo siya sa matatanda, sa iglesia. Tapos isumbong sa iglesia, at ituring na siyang hintil pag hindi pa rin siya nakumbinsi. Sabi niya, no? Ngayon, ano authority ba ng interpretation yun? Hindi naman interpretation na sinasabi rin Forgiveness of sin yung sinasabi mong talata. Ang theme doon, ang usapan doon, ang subject matter is the forgiving of sins. Hindi interpretation of the Bible at sinasabi ron. How dare you interpret the Bible when you do not know the Bible itself? Sabihin mo kanina, ang nag-decide doon sa controversy in Jerusalem, it was Peter. But it was not Peter, it was John, or it was James, I mean. Ngayon, yung sinasabi mo na even the Jews depends also in oral tradition. It was the Jews who were commanded by the Lord not to believe in traditions. Yes. Even the Gentiles are forewarned not to believe in the tradition of the Jews. Sino mo yan? Hindi mo alam yung Bible mo, brother. Babasahin ko ito sa Titus chapter 1 verse 14. Pakilagay nyo sa screen na huwag makinig sa katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Hindi ba huwag makinig sa tradisyon ng mga Hudyo Bakit? Ano ba ang sabi ni Kristo sa mga Hudyo? Doon sa Mark 7:7, ang sabi nito, sa English, pakilagay nyo, for in vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Sa 8, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of man, as the washing of the pots and cups and many other such like things you do. That is the pronouncement of Christ. You must not believe in the traditions of men. You must not believe in the tradition of the Jews. How come you conclude that Moses, in writing the Bible, or the Old Testament of the part of the Old Testament of the Bible, depended on traditions? It is very much impossible because it is commanded by the Lord not to trust the traditions of men and the traditions of the Jews. Now, yung sinasabi mo na yung sa Roma 15:4, hindi pa naman daw nakasulat no ng
Old Testament, ano? Ay ang New Testament. Basahin natin ulit ang 15:4 of the Book of Romans. Ibig nyo sabihin, yung sinabi dito ni Paul, ang Old Testament ang pagbabatahan. Basahin natin, pakilagay sa screen. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, na ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Tingnan mo, saan dinidisiplina ni St. Paul ang mga kapatid? Sa kasulatan, di ba? Kahit ngayon sabihin mo yan ng Old Testament, ibinabatay ka ni Paul ang paniniwala ng mga kapatid na Kristiyano sa kasulatan. Yes. Ngayon, natatapos ba yan dyan? Si Paul ang may sabi niyan, si Paul din ang may sabi nitong 4:6 of 1 Corinthians. Ang sabi niya rito sa 4:6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili, kaya Paul, dahil sa inyo, upang sa amin, mga tuto kayo. Huwag magsingit sa mga bagay na nangasusulat. Pwede, nagsulat talaga ang mga apostol, and you must learn from what the apostles have written. Huh? Learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Matututo tayo, huwag hihigit doon sa mga nakasulat na sinabi ng mga apostol. Dahil alam nila kung susulat nila yan eh. O sasabihin mo ba dyan, hindi kasama ang New Testament? Kasama dyan. Yung sinasabi ni St. Paul kay Timothy na all scriptures inspired of God includes the Old and the New Testament, because there are portions of the New Testament that were written already during the time of Timothy. Ang katunayan nga, yung sinabi mong talata sa 2:2 of 2 Timothy, yung mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Ang sabi mo, ito tradition na naman. Hindi tradition ito eh. Ito'y narinig niya kay Paul. Narinig niya aral ito ni Paul. Yung mga aral na sinasabi ni Paul, isinulat lahat ni Paul yun eh. Kaya yun ang magiging guide ni Timothy eh. Pakinggan mo kapatid, hindi mo alam kasi itong talata eh. 14:37 sa sulat ni Paul sa 1 Corinthians. 14:37 of 1 Corinthians in English. Pakilagay sa screen. If any man thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Sa Tagalog, ang sabi, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Lahat ng utos ng Panginoon, sinulat ni Pablo, kaya nga walang kulang ang Biblia. Kaya nga bawal dagdagan at bawal bawasan eh. In the Book of Revelation, sinabi ni St. John, ang sabi niya, ito sa 22:18, aking sinasaksihan sa bawat tao nakikinig ng mula ng salita ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kung sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng huyan ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kain ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Therefore, it implies that the Bible is complete. You must not add to it nor deduct anything from it. Kasi it shows completeness of the scriptures as a basis for salvation. Kaya you must learn not over that which was written according to the Bible. 4:6 of 1 Corinthians, mag-aral kayo sa amin, matuto kayo, huwag higit sa nakasulat. Kaya I stand on that principle that the Bible is sufficient for salvation. Ngayon, you have an assignment, kapatid. Sabi mo kanina, first century Christians had no books like us. Katunayan mo yan sa susunod pag magkikita pa tayo ulit. That the first century Christians have no books like us. Mali yan, ha? Sinabi mo na yan. Tapos yung sinabi mo, there is no verse that wherein you can read Bible alone na is sufficient. Yan, sabi mo yan, ha? Tapos sinabi mo, ang nag-resolve ng controversy sa Jerusalem ay si Peter, whereas in the Bible it is James. Yan. Yan eh, dapat i-ano mo yan, kapatid. Itutuwid mo yan dahil para wala ka
nang maililigaw. Ngayon, yung ginamit mo kanina sa Greek, yung kata at saka holos, pinagsama mo. Magkaibang words yun eh. Hindi naman magkasama yun sa pagkakasalin sa Greek. Yung kata holos na yun, para palitawin mo katoliko. Layo naman yun, kapatid. Magsalita ka naman ng tapat sa bayan. Ayan, Brother Rick. Once again, thank you po sa inabot po tayo ng oras, Brother Eli. Ayun na po ang magpaalam. Hello? Hello? Opo, kayo na po ang magpaalam, Robert. Alam na ako. Sige, salamat. Sobra na ako ng 2 minuto eh, kapatid mo. Ayan, napakaganda po, no? So supalpal po dito si Ray Intilla kung saan pinagtatanggol niya ang Katoliko na sila daw ang nagsulat sa banal na kasulatan. Sila pa lang nagsulat sa banal na kasulatan, ba't kulang? Ba't sinabi nila kulang pa? Dapat nung sinulat nila, kinompleto na nila, no? Mga kaibigan. Pero mali po napakaganda yung mga sinabi ni kapatid na Eli na kumpleto na po ang Biblia at yung sinasabi ng mga taga punto por punto at ang mga CFD na hindi po totoo yung Bible alone. Alam nyo mga kaibigan, si Apostol Pablo, Bible alone po siya. Si Apostol Pablo, napakaliwanag nga yung sinabi ni kapatid na Eli. Si Apostol Pablo, ang kanyang pangangaral, pawang lahat ay nanggaling sa Panginoong Hesukristo. Hindi siya nagtuturo ng katalinuhan ng tao. Bible alone po si Apostol Pablo. O heto mga kaibigan, basahin po natin, madagdag lamang po natin. Sabi dito sa unang Korinto, kapitulo 2, sa versikulo 4, kayo po ang magpasya mga kaibigan kung hindi po Bible alone si Apostol Pablo. Sabi dito, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. So si Apostol Pablo hindi daw nagsasalita ayon sa galing na pananalita o karunungan ng sino man, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ito'y galing lamang po, ang kanyang ipinapangaral, galing lamang po sa Espiritu o dikta ng Espiritu sa kanya. Upang ang inyong pananampalataya, sabi niya, ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So yung pangangaral ni Apostol Pablo, hindi po siya gumamit ng karunungan ng tao tulad yung mga kasaysayan, mga kaibigan, para hindi po masalig, sabi niya, ang inyong pananampalataya sa Diyos, para hindi po mahaluan ng kasinungalingan gaya ng ginagawa ng mga defensor na kung ano-ano po yung mga kanilang idinadagdag. Kaya dahil naniniwala sila hindi daw Bible alone, marami daw kulang sa Biblia. Saan mo naman na mapapatunayan na kulang ang Biblia tungkol sa kaligtasan? Para kailangan mo pang dagdagan na para bagang ikaw ang may higher authority. Na ang Diyos ay naghihintay lamang po kung ano po yung idadagdag mo doon sa kanyang kasulatan. Napakalaking kasalanan yan mga kaibigan. Ito pa mga kapatid, doon po sa Galatia kapitulo 1 sa versikulo 8. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, makinig po kayong mabuti kung kayo ang magpasya, kung talaga siya po ay gumamit ng ibang karunungan ng tao. Sabi dito, dadapwat kahimat kami o isang anghel, sabi niya, kahit daw silang mga apostol o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. So ibig sabihin, wala na dito po sa Biblia na lahat na nakasulat, andyan na po lahat ang dapat nating ipangaral, wala nang maidagdag pa. Kahit pa nanggaling sa anghel, kahit pa anghel ang magturo na galing sa langit, sabi niya, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwel. So, bawal po na
kukuha ka ng iba pang ipangaral maliban sa Biblia, no? Sapagkat ako bagay nang hihikayat ng ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Hindi tulad sa mga ginagawa ng Iglesia Katolika na panay ang respeto nila. Ang kanilang kinaluluguran, nagbibigay po sila ng lugod sa kanilang papa. Mantakin mo yan, no? Pabuhat-buhat pa, no? Ganyan ba karangal ang Panginoong Jesucristo? Ganyan ba ginawa nila kay Kristo noon? Hindi mga kaibigan, no? Sa 11, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Yung ipinapangaral daw ni Apostol Pablo, hindi ayon sa tao, hindi nanggaling sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao. So hindi po itinuro sa tao. Hindi po itinuro kay Apostol Pablo ng tao, hindi niya napag-aralan sa theology na sinasabi po ng mga Katoliko, no? Ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. So, sa pamamagitan ng pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, lahat na itinuro ni Apostol Pablo ay galing sa Diyos, hindi po galing kung kani-kanino man, mga kaibigan, mga kababayan. Ang katunayan na ayaw ni Apostol Pablo na haluan ng katalinuhan ng tao ang Biblia, mga kapatid, ito po sinabi niya kay Timoteo dito po sa unang Timoteo kapitulo 1 sa versikulo 4. Ganito ang sinabi niya, no? Ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. So, ayaw ni Apostol Pablo, payo niya kay Timoteo na huwag kang makinig sa mga katha ng mga historiador, katha ng mga tao, at sa mga kasaysayan na ito'y walang katapusang pagtatalo. Tignan mo yung mga historiador, magkakaiba po ang kanilang istorya tungkol po sa kasaysayan. Saan ka maniniwala dyan? Sa Catholic Encyclopedia? Self-serving yan sa mga Katoliko. Pag kumuha sila ng istorya ay doon sa Catholic Encyclopedia, doon sa kanilang sariling istorya. Kung saan papanig yung istorya sa kanila, yun po yung dinadampot nila. Meron pa tayong nabalitaan ay kinalikot ng mga Iglesia Katolika ang kasaysayan mga kaibigan, para mapasunod lamang po yung kasaysayan sa kanilang gusto. Yan po yung napakalaking kasalanan. Salamat na lamang po may Brother Elin na nakakita sa mga ito, at may Biblia po na ating pagbatayan tungkol po sa ating pananampalataya, na ayon kay Apostol Pablo, hindi po siya nangaral na galing o turo ng mga tao, mga kapatid, kundi lahat ng kanyang ipinapangaral galing mismo sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya. Hindi po siya nangangaral, hindi po siya nagsasalita ayon sa katalinuhan ng panghihikayat. Kasi alam nyo mga kaibigan, si Apostol Pablo, isa po siyang abogado, magaling siya magsalita sana para hikayatin ng mga tao, pero hindi niya ginamit yung kanyang propesyon para lamang po makumbinsi ang mga tao, kundi ang ginamit po niya ay mga salita ng Diyos para hindi po mahaluan ng aral ng Diyos sa pamamagitan ng katalinuhan ng tao. Itong mga Katoliko, walang ibang patunay kundi history. History na kasinungalingan, kabaluktutan, na wala naman pong katunayan, kundi doon po sa kanilang sariling istorya. Yan ay tinatawag ng self-serving. Yung ganun mga kaibigan, kukuha ka ng sarili mong patutuo sa sarili mong ginawa.
Alam nyo mga kaibigan, hindi po dapat ganun. Ano? Dito nakita po natin yung kasinungalingan o walang halaga, kabuluhan, yung depensa ng mga Iglesia Katolika, mga kapatid. Kaya sana po yung mga totoong nagsusuri ay makita natin yung buong katotohanan. Magsuri lamang po tayo sa banal na kasulatan. Kumpleto na po yan tungkol po sa kaligtasan. Wala na pong kulang, hindi na po natin kailangan dagdagan gaya ng sinabi ng mga CFD na pwedeng magdagdag dahil kulang pa. Ang kanilang pinagbabatayan ay doon po sa dyan na sinabi na kung may isulat sana lahat ng mga ginawa ng Panginoong Jesucristo ay sigurado kahit ang mundo ay kulang ang paglalagyan sa dami na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bakit hindi na isulat? Kasi hindi na po yun kailangan sa kaligtasan. Ang Biblia po, nakasulat dyan lahat ang kailangan ang kailangan para ang tao ay maligtas. Kung hindi man naisulat yun, hindi na po yun kailangan. Hindi na po yung kailangan. Ba't mo pa hahanapin? Sabi nga ng kapatid na Eli, ba't mo hahanapin yung wala? Kung ano na yung meron. Ano yung sinulat? Si Apostol Pablo nga ay ayaw niya kahit pa anghel na galing sa langit ang mangaral, sabi niya kung iba sa aming pinapangaral na galing sa Diyos ay matakwil, sabi niya no? Sana ay maging masikap po tayo sa pag-unawa. Huwag tayong maniwala sa mga katha at sa mga kasaysayan na walang hanggang pagtatalo na hindi po mapapatunayan ng kahit sinong historiador, mga kaibigan. Kasi yung mga historiador, kanya-kanyang pakuluyan para sumikat no? Mga kaibigan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po tayo. Hanggang sa susunod po.